Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang i-discuss ko ay paano nga ba mag-compute ng pre-termination fee kay PLDT. So ang Fiber and the All plans ni PLDT ay mayroong contract period na 36 months or 3 years. Ngayon kapag hindi natapos yung contract na ito is kailangan magbayad ni subscriber ng pre-termination fee. Dito kasi sa mga condo buildings malapit sa UST o kaya sa University Belt, merong mga lease contracts na 6 months lang. Pwedeng estudyante na 6 months lang and then lumipat ng other condo. And then, yung iba is mga reviewees kasi malapit nga lang din sa mga review centers. So, mag-move out sila sa condo after 6 months contract. So, kailangan nila magbayad ng pre-termination fee if ayaw nilang ma-blacklist yung account. Ibig sabihin ng ma-blacklist is hindi sila pwedeng mag-apply sa other internet service provider at a later time. So, halimbawa, si subscriber ay nag-avail ng plan 1299. So, ang pre-termination fee niya is equivalent to 3 monthly service fee. So, 1299, ito times ko lang yan sa 3 months. So, ang total is 3,897. Since yung plan 1299 ay hindi siya free installation and activation, meron siyang add-on na 100 pesos per month para sa prorated bayad sa installation fee. So, halimbawa, nag-move out siya after 6 months. So, ito times ko lang yung 29 months times 100 pesos. So, bakit 29 months lang? Kasi dito, example na ito is meron pa siyang running bill for 6 days na hindi pa siya nagbabayad for that. So, yung 29 months plus 1 month na nandito is equals to 30 months. Kasi diba 6 months lang yung contract and then may remaining pa siyang 30 months. So, ito 29 months plus itong isa. So, 30 months. So, paano mo na-compute yung running bill for days? So, for 6 days. So, ano ma-compute yung internet bill mo per day. So, yung 1299, i-divide ko lang siya sa 30 days. So, 43.30. So, pag tinimes ko yan sa 6 days, it is equal to 259.80. So, add-on ko yung 100. So, ang total na running bill is 359.80. Pag tinotal ko yan lahat, ang lalabas at nababayaran is 7,156.80. For example, is plan 1299, plan 1699 naman, ang pre-termination fee niya is 1699 times 3 is equal to 5,097. Free ang installation activation fee ni plan 1699. So, 0 yung babayaran niya. So, wala siyang add-on. So, ano nga ba yung procedures sa pagsisettle nito? So, step number 1, si subscriber or authorized representative ay kailangang pumunta sa nearest PLDT branch. Dito sa Sampaloc or dito malapit sa UST, ang pinakamalapit na branch is sa SM Manila, lower ground floor, doon sa may mga gadgets. Si authorized representative din pala is kailangan niya magdala ng authorization letter signed by the principal subscriber and then IDs. After that, kapag nandun na sa PLDT branch, pipila ka lang doon, magpapasis ka sa guard, and magbabayad ka ng pre-termination fee, and isosurrender mo yung modem mo and telephone. After that, makaka-receive ka ng email, last email mo yon na 0 na yung billing mo. And then, hindi ka na makaka-receive pa ng succeeding emails and updates kay PLDT. So guys, if meron kayong mga questions, pwede kayo mag-comment sa baba, and sasagutin ko yan. Guys, yun lang. Thank you for watching. See you in my next video.